Grabe, ganda ng kulay nito. At parang stencil. Bawi. So yun yung ating hube, no? Patingin-tingin. Baka gustong pumitik. Eh hindi niya magagawa dahil wala siyang pakpak mga singgoy. Wala siyang pakpak mga singgoy. So yo mga singgoy, bali silipin natin ngayon kung anong update natin dito sa pwesto. Saka dito sa mga ibunan natin mga singgoy. Kung ano yung mga itsura nila. Kung nagsipayatan na yan. Natin. So ayun mga silipin natin. Kahit wala tayo hilamos, di na uso yun. Bali eto, nandito yung mga ibang stock natin na off color. Dito ko na muna sila tinambak dahil nga wala nga kulungan, wala space. Bali ang nandito lang yung ito yung pinapagaling natin. Medyo okay na siya, malakas na siyang kumain. Ito yung hen natin. Ayan o. Ito yung parang ang kulay nito parang mga singko. Indigo check. Ayan o. Ito maglalabas to ng off color. Sabi kasi ni Grospe dark. O, pwede siyang ipara sa mga light color. Kasi ito yung toy stencil natin na dilute. Ito pa siya kak. Hindi pa natin siya maparisan mga singko. Tapos yung ating recessive na dilaw, andyan pa yun umikinang pagkanyang pagkadilaw. Solid na solid mga singko. Walang halo. Kasi ito yung kak natin na parang opal pa rin. Ayun andyan pa. Hindi pa natin siya tinatanggal. Ito naman yung binigay sa atin ni MG Lop. Ayan itong opal bar na to. Hindi pa na rin natin siya naparisan. Ayan, dito na muna siya. Itatambak na muna natin dyan yung mga ating off color na walang mga pair. Mga 5 hindi man tayo magsasalang. Hintayin ko munang maayos yung ating mga kulungan para natin masalang. Para mas maganda yung breeding nila. Kasi medyo marumi sila dito. Halo-halo. Tapos tinabi ko rin pala itong nakuha nating super native. Nagagandaan kasi ako sa mata niya. Itong black check na to. Yung mata niya, yung kakaiba. Patulis mga singko. Maganda na mata nito. Hindi siya bilog. Patulis. Magkabila. Para siyang patak ng ulan. So ayan, nandito muna yung mga stock bird natin. Kasi ang sinalang natin, itong ating parang rubella ang kulay. Ganda siko. Para sang check na opal. Tapos pinares natin sa kanya yun yung ang light na opal. Balis nila muna ang pair. Wala pa tayong sinalang na etong mga white bar natin be-break ko muna sila para makondisyon tsaka itong dalawa na white bar natin kung iitlog na nga pero be-break ko na muna yan kasi ito tinanggalan ko na siya ng pugad yung ating dilaw. Be-break ko na rin yan para medyo ma-condition muna sila habang babaguhin natin tong mga kulungan natin. Iibayin natin kasi nababasa sila dito para pag medyo naayos na yun, diretso na naman ang breeding. Bale, update natin kung ano ng kulay nitong mga anak nung almag natin. Dahil medyo lumabas na yung balahibo nila. Titignan natin. Ito munang hen. Singko ito. Hindi ko kasi alam kung anong kulay ito. Bale, ito siya mga singko. Para sa akin parang gray. Kasi wala siyang kahit na konting brown. Ayan yung kulay niya. Kaya hindi ko alam kung ano magiging kulay na ito. Huwag yung hulaan. Alam mo sa expert. Hanggat hindi nabubuo. Kasi wala siyang gray. Ayan, gray wala siyang pula. Kaso medyo malabo-labo pa. Dahil nga maliit pa. Ayan gray na gray. Kahit itong mga guhit-guhit niya dito gray din. Hindi ko alam kung magkakaanong bar to. Diba? Kaya medyo nakaka-excite talaga yung mga off color. Parang purong kulay niya. Mula dito hanggang dito magkakakulay hanggang sa buntot mga singko parang silver. So ito yung mas maliit. Ito naman yung mas malaki. Kunin natin mga singko ito mas malaki. Ito naman mas malaki mas light siya kumpara dun sa kapatid niya. Pero gray pa rin. Wala pa rin ako nakitang red bar. Dapat luwad daw na yung pagka red bar niya dito gray pa rin siya hanggang dibdib, walang pula hanggang ulo. Pero ito mga singko medyo tingin ko medyo magiging siya, dadami itim kasi may mga sumisingit na ng mga itim
lalo na sa mga pakpak niya. Ayan, oh. Sa buntot, meron na rin, ayun, oh, isang mga black. Sa pakpak, meron na rin. Sa ulo, meron siyang mga itim-itim, mga singko. Ayan, oh. Ayan, oh, may spot na siyang mga itim. Sana, pag naglugon kasi mas dumadami. Sana maging almond. Ayun, oh. Sa mga buntot niya, meron na siya, oh. Kaya, eto, hintayin natin siya maglugon. Sa batok niya, meron na mga itim. Ayos. Mukhang almond, mukhang naka-jackpot. Bawi na naman. So ayun, kasi babalik na natin. Ayun siya, yung anak niya. Sana maging ganito na lang kulay, o sana mas dumami pa. Ayun, oh, nakikita mo na yung mga ispat-ispat niya, mga itim-itim mga singko. So ayun, hintayin natin hanggang sa maglugon niya na singko, palili pa rin natin. Baka sakaling makapagpalipad tayo ng almond. Bawi. Ayun, bali pakawalan muna natin yung ating mga young bird para makapag-exercise sila. Pati matatanda mga singko habang alanganing oras para yung lipad nila, kahit medyo mapalayo sila ng konti, mga singko, hindi sila agad-agad mapapasunod ng mga ibang kalapati dahil pag ganitong alanganing oras, alauna ng tanghali, mga singko, wala gaano nagpapalipad. Kaya paliparin natin sila para medyo maganda viewing nila, hindi yung nasa kulungan lang sila kailangan lilipad, diba? Mga matatanda, lilipad na yan mga singko. May mga bata, naiiwan. Nasasanay na sila lumalabas. So ayun mga singko, takwalan na rin natin. Hayaan natin siyang gumala-gala, itong ating Juven dito sa ating yero. Hayaan natin siyang palundag-lundag lang dyan, pakakawalan na natin. Total, nakatanggal naman yung pakpak niya. Ito mga singko, ang ating Juven. Para masanay na siya dito sa labas. Masanay na siyang lalabas, papasok, lalabas, papasok. Hayaan natin muna siya dyan. Pag-alagala, hindi naman siya magano makakalipad eh. Huwag lang sana siyang mauhulog. Baka madali ng pusa. Yari na. Ayan, hayaan muna natin siya dyan. Yung mga ibon natin, hayaan na natin maglilipad. Dahil pag ganitong tanghali, wala namang gaano nagpapalipad ng kalapate. Kaya ito yung oras nila para makagala. Lalo na yung mga inakay natin para matuto. Mga singko, yun yung ating Juven, no? Patingin-tingin, baka gustong pumitik. Hindi niya magagawa dahil wala siyang pakpak. Mga singko, yun, pumutik siyang pakpak. Mga singko, yun, pumutik siyang pakpak. Mga singko, yun, pumutik na nga. Yun. Nahulog nga. Kaya sinasabi ko, dahil yan, pag hinabol ng pusa, hindi siya makakatakas agad dahil nga walang pakpak. Hindi makakalipad. Kaya gagawin natin kukunin muna natin itong ating napakakulit na kalapate. Pero hindi naman siya mailap, maamo lang siya. Ngayon alam na niya na hindi siya talaga makakalipad, kaya na muna natin siya dito. Makakagala siya dyan hanggang sa tumubo yung pakpak niya. Sanay na siya dito sa lugar natin. Mahirap na, baka mawala dahil gagawin natin yung breeder, yung ating wala, ayun, may pala siya. Dahil gagawin natin yung breeder, kaya kailangan masasanay na rin siya dito mga singko. Baka maulog tayo. Dito naman sa pwesto natin mga singko, ganun pa rin, medyo nabawasan na sila, no? Hindi na sila crowded dahil nga marami nakuha sa labas, marami na rin nakuha. Lalo na dito mga singko, makikita nyo nga isa-isa na lang yung mga laman, no? May 50 pa, may 70 sa labas, 80 na lang yan mga singko, no? Tige 80 na lang. Kaya mabilis makuha. Dito may dumating tayong stencil. Ano yan? Oriental black lace. Blondinet mga singko. Young bird nga lang. Ayan, hindi pa sila talaga naglulugon. Kaya hindi pa gumalabas ang kanilang magandang kulay kasi. Pero magandang kulay niya kapag medyo naglugon na. Yan, meron tayo yung iba nga. Ito yung kinocross nila para makapagpalabas ng stencil. Kaso sobrang hirap dahil nga ang daming pagdadaanan na breeding para makuha mo yung ganyang kulay. Pero mas maganda kung ganito sila, puro Oriental frill ang tawag natin dyan mga singko. Dito naman mga singko, ipabenta lang ng tropa. Ayan binagsak sa atin, pinagsama-sama ko na lang. Meron tayong dalawang brown doon, isang blue check 5 tsaka isang pure black na parang si 4 mga singko, pero babae siya, 4. Ito ipabenta lang sa atin, 300 ang isa. Napakahirap ibenta pag ganyan ang presyo.
Eh, wala naman tayo magagawa dahil kahiyaan na lang. Kapitbahay kasi namin yung nagpapabenta yan. Sa mga may gusto, baka sakaling may magkakursanada. Kaya dinisplay na natin. Pero yung mga sa atin eh, 100, 180 dalawa, may mga 80, may 70, may 50, mga 5. Saan ka pa? Bawi! Saan ka pa? 5 TV, bawi.